Surprise, surprise mga kabayan! Philippine Air Force may inilahad sa mga Pilipino matapos permahan ng Marcos Administration ang 12 mga bagong FA-50 na bibilhin sa South Korea. Philippine Air Force nakatakdang pangalanan ang mga multi-role fighter na kukunin ng bansa Amerika. Ibinuhos ng kanilang pangmalakasang pampatamis sa Pilipinas. Maliban sa mga F-16 Block 70 multi-role fighter, magtatayo sila, and I quote, ng Innovation Center sa Pilipinas, unquote, magsisilbing focal point para sa research and development collaboration, technology transfer at investment. Wow na wow! Nako, isang senador nagpahayag na ito na raw ang tamang oras para mag-joint oil and gas exploration ang Pilipinas at China. Nako, bakit kaya pinipilit nilang maging kahati natin ang China? Mukhang sablay ata ang senador. Dapat ito ang tamang oras para na kilalanin ng China ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Pilipinas nakahanda na magsagawa ng oil at gas exploration sa West Philippine Sea. Philippine Navy sisiguraduhin merong sapat na seguridad ang nasabing aktibidad upang hindi ito magambala ng dayuhang bansa. 10 billion na halaga ng ilegal na droga na nasabat sa Zambales na kitaan ng Chinese marking na huling dayuhan isang Chinese Malaysian. Pilipinas may sorpresa sa mga Pilipino. Philippine Air Force inihayag na maliban sa 12 FA-50 na nabili nito sa South Korea, nalalapit na rin ipakilala ng Armed Forces of the Philippines ang makukuhang multi-role fighter ng bansa. Sa mga nagtatanong kung kukuha pa ba ng mga multi-role fighter ang Pilipinas, ito na po ang kasagutan sa inyong mga katanungan. Yes na yes! Any platform from what we have recommended and what we have studied and researched on are win-win for not only for the Philippine Air Force but for the AFP. It will be very soon. It will be able to intercept multi-role fighters intruding the country. We can project what we call credible deterrence. They will think twice if they will intrude the country. How they will think twice? If you have GBADs, if you have shooters, if you have multi-roles. So isipin nyo, kung meron tayong multi-role, they can do what their platform can also do. And even better. Ang Lockheed Martin, isang defense company sa Amerika na siyang tagagawa ng mga eroplanong mandirigma tulad ng F-16V, Block 70, F-35, isang 5th generation fighter at iba pa ay handa ng makipagkolaborasyon sa mga kumpanya sa Pilipinas at maging sa mga Pilipino upang palakasin ang comprehensive archipelagic defense concept ng bansa. Nakahanda ang Amerika na suportahan ang self-reliance defense posture ng Pilipinas bilang parte ng kanilang offer. Nasanayan ang mga Pilipinong manggagawa upang dito na mismo sa Pilipinas gagawin ang anumang pagsasayos ng mga F-16 Block 70 na bibilhin ng Pilipinas sa Amerika. Ang pinaka-the best na offer ng Amerika, magtatayo sila ng Innovation Center sa Pilipinas na magsisilbing focal point para sa research and development collaboration, technology transfer at investment. Dagdag pa ng Lockheed Martin, ang mga F-16 Block 70 ay makakatulong sa Pilipinas upang magkaroon ng sustainable air power ecosystem na mula sa mga talento ng mga Pilipino at suporta ng lokal na industriya ng bansa. Nakita naman natin ang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran kung gaano kalakas ang mga eroplanong mandirigma ng Amerika na siyang nagbigay ng kalamangan upang sila ay manalo sa labanan. Sa ibang balita naman, may isang senador na pilit iminumungkahi na ito na raw ang tamang oras para makipagsundo sa China para sa oil at gas exploration. Ito ay sa kabila ng kaliwat ka ng pagbomba ng tubig, panghaharas at pangbubuli ng China sa mga kababayan nating mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ano ang ibig sabihin nito? Na ang kayamanan ng Pilipinas ang habol ng China, hindi ang pakikiisa o ang pakikipagkaibigan sa atin. Bakit ba natin ipinipilit na China ay marami namang mga kumpanya na interesado na makipagpartner sa Pilipinas? Bakit China pa? Paano ba masisiguro ng mga politikong ito na ang mga langis na hihigupin ng mga kagamitan mula China ay patas at tamang idinideklara para sa Pilipinas? Kung nagagawa ng China na magsinungaling ng harap-harapan sa Pilipinas na siyang nanggugulo sa West Philippine Sea, mas lalo na sa paghati ng mga langis na hinihigop nito sa ilalim ng karagatan ng ating bansa. Dapat sana yung isulong iyong oras na para kilalanin ng China ang mga karapatan natin sa West Philippine Sea. Sang-ayon ba kayo mga kabayan sa paulit-ulit na suhestyon ng nasabing senador? Good news mga kabayan, Pilipinas nakatakdang magsagawa ng oil exploration at drilling activities sa West Philippine Sea. Philippine Navy nangako na kaya nitong proteksyonan ng mga kumpanyang gagalugad ng mga oil at gas sa West Philippine Sea para sa gobyerno ng Pilipinas. Your Philippine Navy and your armed forces are ready to provide security and protection to any effort by the national government to exploit the natural resources within our exclusive economic zone.
we are prepared to provide protection to any other party that will be working with the Philippine government and to provide also security against any interference from any foreign power. Sa ibang balita naman, 10 bilyong halaga ng iligal na droga na narecover sa Zambales nakitaan ng mga Chinese marking. Maliban pa dito, nahuli rin ang isang Chinese Malaysian na siyang konektado sa nasabing iligal na aktibidad. Posibleng ang mga ito ay ipinupuslit ng Chinese Communist Party mula China at isinasakay sa mga Chinese Maritime Militia at saka ipinupuslit ng iligal sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Navy, ito ay isang taktika ng isang dayuhang bansa upang sirain ang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Report about Chinese militia swarming dun sa Pag-asa. Verified ba yun, sir? Tapos days earlier kasi may report yung Coast Guard na swarming dun sa Rosal Reef. What steps are we taking to prevent such activities from China? The report on the presence of the Chinese Maritime Militia in Rosal Reef was confirmed by Western Naval Command. However, it is not unusual to see that number of Chinese Maritime Militia vessels in Rosal Reef. It is not unusual. They have monitored that number on the average at least once a month. The patrols of Western Naval Command will continue. Yung ating mga air patrols and maritime patrols by sea, hindi naman humuhupa. We have recorded and informed the appropriate government agency of the presence of the Maritime Militia in Rosal Reef. Sir, how about yung sa Pag-asa, sir? May swarming ba ng China doon? There was no report so far that we have received except for the usual presence of the PLA Navy, the Coast Guard, and the Maritime Militia in Subi Reef, which is less than 12 nautical miles from Pag-asa Island. Sir, last, sir, yung saan, sir, yung Shabu recovery doon sa Zambales? Yung sa Zambales, sir, yung Shabu na na-recover natin. Indicating ba, sir, na China yung behind doon sa shipment na yon and yung 10 billion na... Yung shipment ng Shabu, sir? I think you're referring, Victor, dun sa Yung interdicted na Yeah, Shabu or yung 1.5 tons? 1.5 tons. The shipment amounting to 1.5 tons, roughly with a market value of 10 billion pesos, had markings that appear to be Chinese in character. Also with the shipment was a foreign national, a Chinese Malaysian national. Historically, there have been instances of large hauls of illicit drugs apprehended in the maritime domain, confiscated in our seas that had markings that appear to be Chinese characters. We don't have to look far. From the side of law enforcement, they look for evidence. On the military, we look for indicators. It appears that it is not far-fetched that this could be another effort of the Chinese Communist Party to destroy the future generation of Filipinos by flooding our country with illicit drugs. Hence, the Philippine Navy and the AFP had to extend, based on the guidance of our good Secretary of National Defense, in the conduct of comprehensive archipelagic defense operations. We now extend our coverage all the way up to our EEZ, and this particular operation na nakasabat tayo na 1.5 tons of illegal drugs is a result of your AFP conducting comprehensive archipelagic defense operations. It's not far-fetched na ito ay galing o isang effort ng Chinese Communist Party. Ano yung purpose nila, sir? To undermine the society, sir? Ano yung purpose nila, sir? To undermine the Philippine society? To undermine the future generation of Filipinos upang sirain ang kinabukasan ng isang bansa, buhusan mo ng maraming illicit na droga, illegal na droga, para ang kabataan ay masisira ang tamang pag-iisip. Hindi malayo na gagawin sa atin o ginagawa sa atin yan. Have they done this before, sir? Have they done this before? The President of the U.S., President Donald Trump, mentioned himself on his first term that if the Chinese Communist Party would stop the flow of fentanyl to the mainland U.S., then he will ease on the economic sanctions that they imposed on China on the first term of President Trump. Thank you very much, Victor. Laban Pinas.